1970, sumikat ang isang lalaki na nagngangalang Yuri Geller. Pinaniwala niya ang daang-daang libong tao na kaya niyang baluktutin ang mga itsura ng pabagalin ang mga relo gamit lamang ang kapangyarihan ng isip. Kapag pinapanood siya ng personal, napakadaling maniwala na mayroon talaga siyang paranormal na kakayahan. Mukhang totoo ang lahat, walang halatang daya, walang nakikitang pandaraya. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, halos hindi na siya nababanggit ngayon. Ang dahilan, ang hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang kakayahan sa ilalim ng mahigpit na kontroladong siyentipikong eksperimento, bigla na lamang nawala ang kanyang mga kapangyarihan. Dito napatunayan na ang kanyang mga pinapakitang himala ay hindi bunga ng psychic power kundi ng husay sa mahika at pandilim lang. Ipinapakita ng kwentong ito na hindi sapat ang paningin o personal na karanasan upang patunayan ang isang ideya. Kailangan ng ebidensya at sistematikong pagsusuri. Sa agham, mahalaga ang obserbasyon. Kapag sinusuri ng mga siyentipiko ang mga buto ng dinosaur upang unawain ang sinaunang buhay, kapag minamasdan ang kalangitan upang malaman ang ugnayan ng mga bituin at planeta, o kapag pinag-aaralan ang mga salamangkero upang maintindihan ang kanilang mga teknik, lahat ng ito ay halimbawa ng maingat na obserbasyon. Gayunpaman, ang agham ay hindi lamang basta pagtingin o pagpapaniwala sa nakikita. Ito ay isang sadyang sistematiko at planadong pag-aaral ng likas na mundo. Ang psikolohiya bilang isang agam ay sumusunod din sa prinsipyong ito. Hindi sapat ang opinyon, pakiramdam o personal na karanasan. Tulad ng sikat na linya sa pelikulang Jerry Maguire na Show Me the Money. Sa psikolohiya ay masasabi natin show me the data. Ibig sabihin, ang mga ideya ay naniniwala ay kailangan suportado ng konkretong datos. Isang mahalagang hakbang sa siyentipikong pananaliksik ay ang pagsubok sa mga tanong sa pananaliksik na karaniwang tinatawag na hypothesis. Ang hypothesis ay isang pansamantalang paliwanag o hula na maaaring subukin gamit ang siyentipikong pamamaraan. Halimbawa, maaaring